akong gihangyo nga ang imuhang Diyos nun nga kaalam, imong ihatag ka nako aron sa pag-discuss nako sa imuhang lesson nga amo ning masabtan ug amo po ning makinabuhian sa adlaw-adlaw namo nga pagpangalagad ganahan kanimo. Salamat sa pagtubag sa mong pagampo. In Jesus' name I pray. Amen. Mayong gabi sa tanan nato nga mga kapaglaom, makigsunan o mga higala nga nagsunod sa ato nga programa sa Takna sa Pagtuon. Now, ang ato nga lesson ining simanaha, naguluhan ni siya og love-driven ministry. O ang ato nga key text o memory text ni ining nga simanaha, atong makita sa ikaduhang nga Korinto, Kapitulo 2, versikulo 4. Nagaingon diri, "For out of much affliction and anguish of heart, I wrote to you." So, naani emosyon ang letter ni Paul ngadto sa mga Corinthian. Kay out of much affliction. Sa ito pa, kanang affliction kaguol. And anguish. Anguish, ato another term sa kaguol, kanang kasakit yun, affliction and anguish of heart. Sa ako nga kasing-kasing, I wrote to you. Si dunay burden, dunay kasakit. Sa iya nga kasing-kasing, samtang nagsulat siya ni ining maong sulata, ngadto sa church, sa brethren dito sa Corinto. Now, with many tears, so gasulat siya makaigsunan, gatulo ang iyang mga luha. Dili basta-basta ni. Not that you should be grieved. Dili ko buot nga kamo kanang magsakit, no? Grieve. But that you might know the love which I have so abundantly for you. Dili ang nindot kayo nga pagkasulti. Kaya iyahan ang gisulat aron dili masakit ang mga kaigsunan. Kung dili gusto niya nga ipasabot nila nga naghimo siya niini, kay gusto niyang ipaabot ang ihang dakong gugma, that you might know the love which I have abundantly for you. So dako gyud kayo ang love ni Apostle Paul ngadto sa mga brethren dito sa Corinthian. So we see here a person, we see here an apostle, we see here a servant of God nga ang iyang ministry is driven out of love. So, love is the foundation sa iyang ministry ngadto sa mga kaigsuunan dito sa Corinto. And I like this kining pagserbisyo ni Paul. Tungod kay nagserbisyo siya out of his love. Kana bang ang basihanan sa iyang ministry gikan yun sa genuine nga gugma niya sa mga kaigsunan. Usa ka ministro sa Ginoo nga ang iyang pag-alagad sinsiro, may integridad ug matinud-anon ang iyang pagserbisyo. Kay bisan pa sa mga kasakit nga iyang nagian, sa iyang mga pag-antos sa kasakit sa kasing-kasing nga iyang gibati, ug nagtulo pa ang iyang mga luha sa iyang pagsulat niini, inya buot niyang ipasantop nga makigsuunan, ako gyud mong gihigugma pag-ayo. And in the ministry of Apostle Paul, kung atong basahon rin sa introductory part sa ato nga lesson, sa adlaw nga Saturday afternoon, atong makita nga grabe gyud ang mga pag-antos ni Paul. Na priso siya, nalunod siya, gilatigo siya sa sundalo, na priso siya, nagutman siya. So, imong makita, o atong makita, nga grabe ang mga pag-antos ni Paul sa ihagyong paghago. O iyaning gihimo, mga kapaglaom, mga kaigsunan, out of his love to the ministry. I can just imagine sa mga pioneering nato nga mga workers dinhi sa Mindanao nga they done their best. Aliman ka ang ilang distrito hapit duha ka probinsya, hapit o mga usa ka probinsya ang ilahang mga giatiman.
mo bisita ni nga church, dito na matulog, pag ato na po dito sa lain nga church, dito na po matulog, makabalik silang puloy-anan tag sa kabulan or duha ka bulan because of the love for the ministry. And that is why doon ay mga istorya sa karaan nato nga mga ministro nga tungod sa ilang kaikag sa buluhaton sa Ginoo, ang ilang asawa, ang ilang makabataan intaw na pasagdahan. Nya usahay mahimong isyu nga ang mga anak sa mga ministro buliagon kay wala na hatagan og dako nga pagdagan. So now karon naapod tay ship sa ministry nga gi-encourage po ang atong mga magbubuhat nga you also have to focus your family. Dili kay dito na lang yun sa pamisita, dito na lang yun sa ministry, panagsalang muli sa balay, napasagdan ang puloy-anan. So ang puloy-anan hinoon sa usa ka magbubuhat wala na nahaltagan og pagtagad. But sa kangpol nga case okay ra gyud kaini siya. Kay single maguni si Apostle Paul. So pwede gyud siya nga way uli-uli siyang puloy-anan. Kay ngano man, wa man siya ulion nga asawa, wa man siya ulion nga mga kabataan. So he can stay there for many months, walay problema. Og nindot sa ni nga paagi nga ministry niya. Now, moso ni gisunod sa uban nga mga pagtulunan nga ang ilahang nga mga ministers dili magminyo para gyud makaserve sa mga katawhan nga walay kabilinggan. But we also believe in our time, and it also in a biblical model nga pwede pod o sa makadaghan pod nga makita nato nga example nga mga pari sa Bible, mga high priest sa Bible, mga minister sa Bible, the 12 disciples, they have also their family. So okay ra nga naapoy pamilya. But si Paul is a very classic minister nga wala magminyo for the sick sa buhat sa Ginoo. So grabe gyud ang iyang ministeryo. And I appreciate that very much sa case ni Apostle Paul. Now, munang akong masabdan, nga grabe gyud kaayo ang iyang kabalaka, grabe gyud ang iyang concern nga sa iyang pagsulat sa iglesia sa Corinto, nagtulo gyud ang iyang luha mga kapaglaom, mga kaigsunan, in trying to address the case diri sa Corinto. Previously atong hibalaan nga ang problema sa Corinto dunay panagbikil, dunay pagkabahin-bahin, nagkasuhay sila ni ato dito sa gobyerno nga dili unta ang ngayan buhaton kay pareho nga mag-alagad, unya mo ato dito sa gobyerno nga husayon. Bati gyud kayo ang sitwasyon. Then naapay insist na hitabo sulod sa iglesia. So grabe gyud ang kanabang ang image sa church nga makadaot gyud sa ministry nga ilang gihimo ni Apostle Paul og ang mensahe diha sa Corinto tungod sa ilang pagkabahin-bahin sa ilang panag-away plus na apay dako kayo nga issue sa immorality na hitabo sa church, so that would weaken the cause of Christ. And Paul out of his heart na nasakit siya sa mga nanghitabo dito sa Corinto. Especially nga sa iyang nga pagsulat dito sa Corinto, dunay mga reaction o dili lang reaction nga sayon nga reaction or gaan nga reaction kundi matawag na to nga mura og violent reaction nga si Paul may gipalabi-labi ni siya or si Paul sakit ka niya pagkasulti, pagkasulat niya. So dili na to makita nga si Paul sa response sa iyang mga sulat nga gipadala dito sa Corinto niya niabot ang feedback sa iyang mura og naay resistant, dunay grabe nga pagbatiko sa iyaha. So si Paul, just human as we are, affected pod si Apostle Paul. So muni ang nanghitabo mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga higala sa ato nga lesson ining simana. But Paul, despite of the issue,
iyang gi-address ang mga problema diha sa Korinto. Muna nga nagsulat siya dito mga kaigsunan. Now, focus mata karon sa adlaw nga Tuesday. Mo focus study about the changing plans for love. So dunay plano ni Paul pero iyang giusab tungod sa gugma. So okay po ni siya, no? Changing plans for love. Now, sa atong nga lesson, si Paul nagapamisita man sa nagkanlain nga lugar. Dito siya sa lugar sa Macedonia, Acacia, Galatia, and some part of Asia. So, muni ang mga lugar nga iyang gibisitahan. Dito siya sa Episo, then nato siya sa Corinto, then sa muni ang iyang plano. Ang iyang plano ni Paul, mato siya sa Episo, then Corinto, Macedonia, then balik na po sa Corinto, then ngadto sa Judea. Pero the plan of Paul was changed. So mo ning giuluhan ning ato nga lesson ni ining gabion ni aning sa Martes gabi, changing plan for love. Instead nga gikan siya sa Episo, paingon sa Corinto, Macedonia, then mobalik sa Corinto, then sa Judea, kay nagkulik man siya og mga offering pod nga itabang sa kabos o iyang idalon dito sa headquarter sa ilahang nga ministry ni ato nga panahona. Si Paul wala mibalik sa Corinto. Instead, mibalik siya dito sa Episo. So mo ni nga iuluhan og changing plans for love. Now, mo ni ang nahitabo mga kaigsunan. Instead mo balik siya, wala na lang siya may balik tungod kay nasakit siya sa nahitabo dito sa Corinto. Unya dunay mga istorya nga nag-abot nga dili maayo tali kanila og sa uban nga mga membro dito sa Corinto. So Paul decided out of his love iyang gi-change ang iyang plano. Instead of going back ngadto sa Corinto, mibalik siya dito sa Episo. Unya dito siya nagsulat makaigsuunan ngadto sa iglesia sa Corinto. Nagsulat siya dito, unya iyang gipadala si Titus, iyang gipadala dito nga maoy magdala siya ang sulat, unya madil ni Titus ang mga isyu nga naa dito sa Corinto. So out of love. Now, unya gi-question ang iyang wala pagbalik. Ingon din sila bias siguro ay si Apostle Paul na siya gilaban-labanan siguro ani. So parang nga din amod ako ang problema. I see how Paul has managed the situation. Instead nga moadto si Paul dito to confront in person. Pero kay ang sitwasyon murag init pa man kayo, si Paul wala sa mi dayon og balik dito sa Corinto. Adto siya hinoon sa Episo, then gasulat siya. So, in conflict management, ato makita nga si Paul maayo. Kay init pa man kayong problema, so wala siya miadto didto, nagsulat lang siya didto, niya iyahang gisultihan ang iglesia sa Corinto nga maghusay sila dinha, magsinabtanay sila dinha. So muna yung gibuhat ni Apostle Paul. So it was really a wise decision in the part of Paul. Although gi-question siya sa mga Corinthian, but Paul was right. Ang iya ganing tubag nga atong makita sa 2 Corinthians chapter 1 verse 19 nga atong masabtan dinhi nga although mo iyang itinerary nga mo hapit siya didto pero wala siya mibalik didto tungod kay iyang giagad ang maong nga sitwasyon. Unya iya pong gipaminaw ang pagiya sa Holy Spirit sa iya nga kinabuhi nga dili pa angay dito aton Paul. So in the wisdom of Paul, and I believe it is through the guidance of the Holy Spirit nga gi-assist niya ang maong nga sitwasyon.
mo nga giingon rin sa atong nga lesson kung ako ning basahon mga kapaglaom, thus his response was not a confusing mixture of yes or no, dependent on the circumstances as they said, but was always yes, just as God worked in Christ is always yes. So meaning si Apostle Paul after assessing the situation, iyang nakita nga it's not good for him nga muadto siya dito kay it could mean kana yung face to face nga kana yung pag-argue baka sa mga kaigsunan dito sa Corinto. So it is wise for him nga musulat lang siya and waiting for days or months nga ang mga kainiton sa mong issue mo cool down, and that would precisely be the right time for Paul to visit back again in Corinthian. So in many cases mga kapaglaom, mga kaigsunan, kung doon ay conflict unya tense kayo kanang yung init na gyud kayo ang mga argument o mga pagtubag-tubag sa mga isyu nga makapainit gyud kayo sa tanan, it would rather be for a while nga ang both parties kinahanglan sa nga dunay enough time for consideration. Then when time is cool, nakapaubos na ang mga pagbati, that would be the right time na they can discuss together. Now, in this case, nagpadala si Paul dito og sulat, gibasa sa mga kaigsunan with Titus who was there. Atong makita nga sa ilaha nga pagbasa, mura og nasakitan sila, pero according to Paul, okay lang nga masakitan mo for a while, pero later on it will work with you ang ako nga sulat nga inyong makita, then you can realize nga usa kini ka maayo nga pamaagi aron nga kamo diha inyong i-treat ang mga problema niya. Kung masulba na ang mga problema, makatabang ni sa inyo nga ministry aron mahimo mo magalamposon nina. I like to read in chapter 2 verse 3 to 4. As I wrote, as I did, so that when I come, aron nga kung makaana na ko diha, I might not suffer pain from those who should have made me rejoice. So, ang yapan ng mga amigo pag yun ay kining na conflict. Kaya ang naghatag niya og kalipay, moonin ang naghatag po niya og kasakit diay. That I might not suffer pain from those should have made me rejoice. For I felt sure of all of you that my joy would be the joy of you all. For I wrote to you out of much affliction and anguish. So, moni ang gisulat. Nga, nagsulat ko, pinaagi ini, inyo nang masabdan, nga kining ako nga gisulat nga kaninyo, dili ni ikadaot, kundili alang ni kaninyo, nga makita ninyo ang maong nga sitwasyon, o niya, bisag masakitan mo sa ako nga letter, pero kung makahimo kini nga magtudlo kaninyo nga maghinulsol sa inyong mga sala, unya mahimo kamong Diyos nun sa pagpangalagad, okay ra na kay maghatod ka na sa inyo nga kaluwasan. So this is the content of the letter of Paul nga iyahang gisulat ngadto sa mga taga Corinto. O nindot kayo ang resulta, mga kapaglaom, mga kaigsunan, tungod kay this letter of Paul nga iya nga gipadala didto na munga og maayo. In Wednesday nga lesson nato, forgiveness and the affirmation of love. Paul and Titus met later in Macedonia. Kaya man itong gisugo si Paul. Where Paul heard from Titus the excellent news that his strong words had caused positive result. Katong iyang mga gahi kayo, makapasakit nga mga sulat, pero hanay pod mga kapaglaom. Wala pod siya nagsulat dito nga
gapanunglo ba ka kundi iyang gibadlong unya giplastad gyud niya pagsulat ang iyang pagbadlong nga maghinulsol sila kini nga buhat dili ni maayo unya kinahanglan disiplinahon ni mga tao nga nakasala unya sa human yung disiplina kinahanglan ni nga inyong atimanuntong ginadisiplina because we are going to win them back for the Lord. So this is how Paul was trying to write to the church in Corinthian, how they are going to deal with the sinners. Actually kini nga story mga kaigsunan atong makita din nga it's about guiding the church how to administer discipline sa mga iring members sa church and how they are going to win back and how they are going to labor those who have been disciplined because of whatever issue nga nahitabo nga they are misrepresenting the church in their character or sa ilahang pagpanarbaho or sa ilahang impluwensya nga it does not anymore represent the church. That is why they should be disciplined. And that is why kining lesson na dunay pag-argue sa atong makita rin sa lesson nga it may be Paul was really writing them nga kanang bugat nga letter nga pagasulti nganong wa ninyo gidisiplina ang mga angay nga disiplinahon sa iglesia sa ilahang gihimo nga nakahatag og damage sa image sa church, damage sa ilahang ministry about Jesus Christ. So this is why Paul muraog ang iyang nga sulat so direct unya ang mga brethren sa Corinto muraog naapektuhan sila kay gi-point out ni Paul nga kamo wa mo naghimo og action ani nga klaro na gyud kaayo nya inyo ra gyung gipasagdan. Now it's not that the person was only doing this bad thing nga nakahimo og daotan sa iya but even to the image of the church and even to our Lord Jesus nga atong gialagaran. So Paul was very kanang direct to the point. Iya yung gisulti walay lipod-lipod nga kana sala na siya and that should be deal unya kamuwa ninyo natagda in the previous lessons nato dunay nahitabo nga dako nga kaulawon sa iglesia pero wa tagda sa iglesia tungod kay dato ang membro sa iglesia so muna nga wala nila hatagi og pagtagad. So this Paul was very concerned or doon na ba'y gitawag nato siguro maybe righteous indignation baka ganong wala na ninyo gitagad na nga mga issue that should have been addressed. Pero si Paul while he was writing that very straight to the point nga dapat inyo nang gibuhat, he was also trying to tell them nga bisan inyo nang disiplinahon pero ang inyong pagdisiplina it should be out of love. Yeah, you have to continue to labor for those people nga gipang disiplina sa church. Now, sa atong nga church, dunay duha ka klase pagdisiplina. Gitawag nato ng censor o ikaduha removal of membership in the church. So kanang censor that would determine the church board would determine o pila ka bulan ni siya disiplinahon tungod sa iyang sala. So muna siya mga kapaglawam, uban na sa kabulan, na uban 3 ka bulan, maybe ang pinakataas usa ka tuig. So muna siya nga di siya matagaan og bahin, pwede siya makasimba pero dili siya matagaan og bahin tungod kay under disciplinary action siya. While the person is under disciplinary action, that should have been or it should be nga ang local church maglibor ni ini nga tawanak nga magpabilin sa pag-alagad hangtod mahuman ang iyang disciplinary action. Kay pag human siya ang disciplinary action, then i-reinstate ang iyang membership sa church unya maka-function na siya sa tanan nga buluhaton sa iglesia. Now, if you are
if you are reinstated sa imong membership sa church, it means nga you can fully enjoy the rights of being a member in the church. So tanan nga mga benefits nga pwede nimo nga mapangayo sa iglesia. Pwede kang mabisitahan, hangyo ka, pabisita ka, pwede ka magpa-anoint kung nagsakit ka. Anointing dili alam ni panahon sa kanang kapit na mamatay. Pwede nang mga magpa-anoint ta kung natay sakit, bisan og dili ikalamatay. So pwede na makaigsunan. Pwede kang magpakasal, walay problema, dili ka pwede nga dili kasron kay na kay isyo kay dili man ka disiplinado, pero kung disiplinado ka, you cannot enjoy the rights as a member of the church. Pero kung dili ka disiplinado, then you can enjoy. Pero ang removal sa name, because we are talking about church discipline, kung na-remove ang imong ngalan diya sa church, then dili na ka membro sa church. Then maybe the church will continue to work out, and Paul is informing the church whether the person is censored or maybe the person is removed from the membership of the church has still to reach out this person who has been removed in the membership of the church. Kay kung doon na siya repentant spirit, then that person can be back in the church to the right of rebaptism. Basta kay na remove na yang membership. And reason for ma-remove ang imong membership sa church is apostasy and public denial of faith, and also kanang major violations sa doctrines of church, and it becomes public knowledge, immorality. So these are those mga kapaglaom. But again, whatever the decision of the church board, ang church board yun mo himo og lalom nga discussion nga paghuman og discuss sa church board, then that would be presented into the body for a business meeting, and if the body will vote for the recommendation from the church board, then that person will be disciplined, or that person will be removed according to the recommendation of the church board. So then the church can discuss together, because especially in discipline and in removal of names or membership in the church, that should be in a business meeting where the church can discuss about this issue nga ang iglesia na involved yun alang sa pagdisiplina sa atong igsoon. So you can refer that mga kapaglaom, mga kaigsunan, friends nato nga nagsunod sa atong nga programa, mga non-Adventist, mabasa nato na sa atong church manual sa Seventh-day Adventist. So here in Paul, gusto yun ni Paul nga disiplinahon ang nakasala, pero wa magpasabot nga ang atong gidisiplina gitaboy na gyud nato na, dili na ta maghatag nila og pagtagad. No, that is not the issue. Pwede nimong disiplinahon ang mga tao kay nakasala siya, but you love your ang imong pag-nurture, ang imong pagpadasig nga mobalik sa Ginoo, mag-alagad sa Ginoo, o reformahon ang iyang kinabuhi. That is what Paul is addressing to the church of Corinthian. Nga siguro masakitan mo ning akong sulat, pero okay lang kung kini akong sulat mo resulta nga maghinulsul mo sa inyong mga salat, o niya mabalik mo sa usa ka Dios nun nga pagkinabuhi, nga maoy makaluwas sa inyong nga kinabuhi. This is the goal of Paul sa iya nga mga gipang sulat ngadto sa Corinto, how they are going to deal sa mga sala sulod sa iglesia. So, mga kapaglaom, you will be enriched more in the issue of church discipline
when you try to read your church manual, and we will be guided. But again, kung magdisiplina man ta, kinahanglan nga tanawon yun na to ang tanang mga anggol. And if the person is repentant, then that's another story. Because if the person is repentant, pwede ra nga inyong disiplinahon sa mubo lang kaayo nga panahon. Ang uban gani, kung makita nila ang usa ka brother o usa ka sister na kasala nga repentant, unya naluoy sila, dili disiplinahon, pero ila lang ampuan nga dili na niya himuon, unya sa ilang nga pagampok, ilang tabangan, agako nila nga kining atong igsoon makapadayon sa pagalagad og dili na siya mobalik sa paghimo og usa ka butang nga nakasupak sa ato nga mga pagtulunan sa iglesia, sa pagtulunan sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo nga iyaha nga nasupak. So it primarily depend on the church board how they are going to discipline the member, but it should be considered mga kapaglaom kay dili pun maayo nga wala mahisgutan, madiskasan ang usa ka sala nga nahimo na sigurong public knowledge, unya dili na pwede nga dili maghimog aksyon ang iglesia. So anyway, as we look into the different issues in disciplining church members, our church manual will guide us. But again, for tonight, we must be willing to forgive, and we must be willing to have a reaffirmation of love to our brothers and sisters nga in town na pandol diha sa pagkinabuhi. Daghang salamat makigsunan kay ubos na gyud nato nga time, and I'm hoping and praying nga kining ato nga lesson nga discussion karon maghatag nato ni og kanang dugang panglantaw sa kinabuhi nga mosunod sa kabubuton sa ato nga Ginoo. This coming sa Friday, magbalik na sad ta alang sa dugang pagtunog pagsabot sa atong lesson in semana. God bless you mga kapaglaom, and let us bow heads for prayer. Ginoo, salamat kayo nga ninigabiuna na among natun-an ang lesson o naghatag namo og pagpahinumdom nga ikaw nahigugma sa matag usa kanamo, og ang gisulti ni Paul sa Corinthian how to deal with sinners and sin, amo ni nga mahimo Ginoo, so that love will be filled by everyone in the church, and we can grow together, and eventually when you come, Lord, kaming tanan makaanha sa langit nga imong gitagana alang sa mga matarong. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen.